Trade Union Congress of the Philippines, isang grupo mga kasama ng mga obreros dito sa ating bansa. Ang kanilang tagapagsalita nasa linya po natin ngayon si Sir Carlos Miguel Oniata. Sir Carlos, good morning. Hi, good morning Sir Rod. Good morning din sa ating mga taga-subaybay. Okay. Ano po ang take ninyo dito sa gustong mangyari ng Pangulo na ang ating mga mambabatas ay magpasana ng batas para sa tax exemption doon sa kumikita ng 350,000 annual income sa ating mga manggagawa? Magandang balita ba ito? Unang-una, wini-welcome po natin ito kasi kung matandaan nyo, yung train law 2018 pa yon. So 8 years na po ang lumipas nang hindi nagalaw yung tax table natin. Sa 8 years na yon, napakalaki na ng mga pagbabago, pagtaas ng presyo, pagkawala ng purchasing power ng sweldo ng ating mga kababayan. Ngunit kahit may proposal ang Pangulo na 350,000, sa katunayan, ilang buwan na nakalipas, nauna na nag-file ang TUCP ng proposal sa income tax exemption. Sa aming panukala, dapat lahat ng kumikita ng 600,000 annual income pababa. Okay. Hindi 350. Sa inyong panukala, hindi 350,000. 600,000 ang gusto ninyo. Opo. Bakit kasi naman ho? Kung itatranslate nyo kada buwan, itong proposed 350,000, yan lamang po magbebenepisyo yung mga kababayan natin kumikita ng 29,000 pababa. So ang existing kasi natin, mga nasa halos 21,000 yung monthly income mo para ma-exempt ka. Oo. So, dito sa 250,000, Sir Carlos. Sa 250,000, ang nabebenepisyahan lang rito, yung tax-free lang, yung mga kumikita ng 19 to 21,000, tama ba? Mga 21,000 pababa po. 21,000 pababa, okay. Now, kung sakasakali, maisa sa katuparan, magiging batas, itong 350,000 annual income, sino mabebenepisyon rito? Mga magkano yung kumikita na obreros ang makikinabang dito? Opo, so yung 29,000 kada buwan ang sweldo pababa, yun po yung magbebenepisyo dito. 29,000. Under po sa existing na tax table natin, ang mga buwis po na maximum na matitipid kada buwan ng ating mga kababayan, mga nasa 1,000. Kasi yan yung tax ng mga 29,000 pababa ang sweldo. Not bad kung 1,000 ang matitipid nila dyan. Di ba? Pero dun sa proposal namin, kaya sinabi namin dapat yung 50,000 pababa ang sumisweldo, yun ang ma-tax exempt silang lahat dahil yun po ay mga lower middle income earners. At ang matitipid nyo po doon, kung yung panukala namin nagpapasa, nasa hindi bababa sa 5,000 piso kada buwan ang matitipid po. But at the same time, gayon pa man, kahit may income tax exemption proposal ng Pangulo, tandaan din ho natin yung mga hindi makikinabang rito. So definitely, yung ating mga manggagawang pinakamababa ang sweldo, yung tinatawag nating minimum wage earner na matagal nang exempted from the income tax, unfortunately, syempre, wala nang benepisyo sa kanila, hindi pa nabanggit ng Pangulo yung usapin ng dagdag sahod. Okay. So, para sa inyo, okay na, pero kung pwede, i-stretch pa hanggang 600,000, mas maganda sana yon. Oo. Sir Carlos, oo. In fact, yung proposals na pending ngayon sa Congress at Senate, nagre-range yan from 400,000 hanggang 600,000 annual income. So yung proposal ng Pangulo, although kahapon lang nag-file si Tito Soto ng 350 rin, so yun yung pinakamababang proposal sa kasalukuyan para sa isang income tax exemption. Oo. Pero dahil ang Pangulo nang nag-utos na dapat maipasa itong batas, gaano naman sa tingin niyo kabilis na mararamdaman ito ng ating mga manggagawa? So kailangan nun nating hintayin yung kanyang formal na certification as urgent. Saka yung prioritization sa LEDAC, Kasi kung matatandaan nyo, merong higit 50 panukalang batas
na pinrioritize sa LEDAC. Ni isa Mm. doon wala tungkol sa income tax exemption. So kailangan nating hintayin yung actual, opisyal na certification as urgent. Dahil kung may certification as urgent to ito, mabilis pa sa alas 4 itong papasa. Pero kung wala, nako, abutin ho tayo ng maraming taon bago ito maipasa. Oh, naku, oo nga, alam naman natin. Lalo na ngayon, may impeachment pa. Di ba? Sir Carlos. So hindi din ito magiging ganun kadali at mabilis ang pagsasakatuparan na nais ng Pangulo na hindi na isasama no yung kumikita ng 29,000 pababa sa pagbubuwis. Kasi talagang ang dami nang nagrereklamo ngayon sa patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin. Isama mo pa pati yung panawagan na taas pamasahe. Sino bang isa sa mga apektado rito? Ang ating mga manggagawa, lalo tigid. Diba? Yung hindi naman ganun kalakihan yung kita. Tamang-tama lang. Tama po kayo, Oo. no? Tama po kayo. Oo. Tsaka kung matatandaan niyo po, no, kahit doon sa zona ng Pangulo at sa krisis na to dahil Oo. sa Middle East, puro maraming ayuda tayong ibinibigay doon sa mga poorest of the poor natin tsaka sa mga transport sector. Pero ang nagbabayad po ng pultuhan nun, syempre yung middle class natin. Oo. Na hindi naman sila, tama kayo, hindi naman sila ganun kayaman, Oo. hindi rin sila ganun nakakaluwag-luwag. Kaya lang dahil medyo mas mataas ang kanilang kita, Oo. sila po yung may income tax, sila yung nagbabayad dun sa mga ayuda na yon, pero never naman silang naging beneficiary ng kahit anong ayuda dahil Oo. nga middle class sila. Oo. Dati kapag kumikita ka ng 21,000, Diyos mio, di ba? Talagang nakakaluwag-luwag ka na sa buhay. Dati yon. Oo. Lalo na pag kumikita ka na ng mga 30 plus o 29, talagang haya-hay ang buhay. Ngayon, kahit 50,000, Diyos mio, nagre-reklamo pa. ni hindi na nakakabili ng bago ganito. Dahil sa sobrang taas nga ng bilihin, iba na yung ngayon sitwasyon, di ba? Sir Carlos. Well, kung kayo ho ang tatanungin, ano ho ba ang mas maganda pa na dapat gawin? Kailangan bang ituloy ng gobyerno yung dagdag sweldo? Although, nakaroon na ng 85 increase at kasama pa yung mga middle class sa uplift program, 'di ba, ng pamahalaan. Eto bang mga ginagawa ngayon plus itong panukala, magiging sapat na ba ito sa sitwasyon ng mga minimum wage earner at yung mga nasa middle class na kumikita lamang ng tamang-tama? Opo, malaking tulong na ba ito? O kailangan pa talagang isagat ng gobyerno doon sa panawagan na taas pa ng magkano ba yung ilang grupo na sinasuggest 100, 200 pesos na increase? Opo, no, yung kami sa TUCP, no, tuloy pa rin kami dun sa panukala 200 pesos 200. na dagdag sahod, no. Kasi kung maalala nyo po, yung 85 na ibinigay, sa Metro Manila lamang po yan So Oo. yung 4 in every 5 minimum wage earner na nasa outside Metro Manila, wala pa po silang natatanggap na any minimum wage increase. Maghihintay pa po yan ng buwan hanggang next year bago makatanggap po nung sinasabi nating aumento under sa Regional Wage Board. Alam naman po natin dyan na ang usapin dyan, hindi na nga barya, hulugan pa. Kaya kinakailangan ang Kongreso na magpasa ng dagdag sahod. No? So even if yun doon sa usapin naman ng ating middle class na merong uplift na ayuda rin yun, no? Pero that will benefit yung ating mga lower income earners, no? Yun po ay 2,000 lang kada buwan yung kanilang matatanggap. Pagdating ng December, last na bigay na yon. Kung binigay na lamang ho yung 200 pesos, nagkakahalaga po yan ng 4,000. Higit 4,000 po kada buwan. So kalahati lang yung ayuda na yon, no? Tsaka pinag-usapan natin kanina kahit yung kumikita ng 30,000. Meron po kaming pag-aaral
na kung kayo dati kumikita kayo ng 30,000, 2018 pa, ngayon ang compute namin sa purchasing power ng 30,000, mga nasa 23,000 na lamang po yan. O 7,000 na yung nawalang halaga na purchasing power mula po dun sa inyong sahod. Dahil So, sa talagang napakaraming kinakailangan kinakaltas. dito na- Sir Carlos, dahil sa napakaraming kinakaltas na sweldo nila, kaya gano'n na lang yung take-home pay nila? Isa pa pong pinakamalaking kaltas dyan, kinakain ng inflation Yung Ah. purchasing power ng inyong sahod po. So yun yung pinakamalaking kaltas, kumbaga, doon sa ating mga kababayan. Oo. Kaya karamihan din ng ating mga, yung mga nasa middle class, na dati-rati kahit papano may mga savings pa mga yan Ngayon wala nang naitatabi dahil lahat na napupunta lang sa gastos. Kahit sabihin natin, magtipid naman kayo. Kasalanan din yun, hindi kayo marunong kahit anong pagtitipid, hindi na makahinga sa sobrang higpit ng sinturon Wala pa rin, nga pa rin, di ba Sir Carlos? Oo. Opo, no? Mahirap sabihan kasi magtipid Oo. yung wala nang matitipid So, Wala na. and then at the same time, no, meron kaming latest din na observation na rather than sila mag-save dahil wala nga silang ma-save, mas madalas ngayon yung ating mga kabayan umuutang ng Oo. mga tinatawag nating short-term loans kahit dun sa kanilang mga GCash o mga digital wallets nila. Oo. Dun sila ngayon ginagamit nila para Correct. maitawid lang yung kanilang araw-araw na gastusin. No? So yun na yung masalimuot na kinakarap talaga ng ating mga kababayan. Alright. So para sa inyo sa TUCP, dapat 600. Ang 600,000 yung income annually ang i-exempt sa tax. Hindi sapat yung 350, kulang. Opo, no? So Opo. yung 350, kami naman okay sa amin na simula ito Mm-mm. ng diskusyon, no? Kaysa noon hindi natin napag-uusapan ng patungkol sa income tax exemption. So mabuti na agenda na mismo ng Pangulo, no? Pero sinasabi nga namin, ito'y simula pa lamang. No? Oo. Kailangan natin magbigay ng mas malaki sa ating mga kabayan, especially no, less than 2 years na lang yung Marcos administration, nasa gitna pa rin tayo ng crisis na tumataas na lahat. Correct. Pera lang yung take-home pay ng ating mga kapwa manggagawa. Oo. At sana bago pa man siya matapos yung kanyang termino, mararamdaman na ito ng ating mga manggagawa. Gawing urgent itong bill na to. Opo, no, para mag-marathon hearings na yung Oo. Senado at Kamara dahil alam naman natin pag nagsimula ng August, September magpo-focus na naman yan sa budget. So maubos na naman yung panahon natin. Darating ang Pasko, next year na naman tayo abutan. October next year, filing na ng Certificate of Candidacy. So yun yung mga timelines na kailangan nating i-contextualize dito patungkol sa mga malalaking pangako na nabanggit dun sa State of the Nation address. Alright. Sir Carlos, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay din po kayo. 36 minutes past the hour of 6 in the morning. Carlos Miguel Oniate, Trade Union Congress of the Philippines spokesperson, kaugnay mga